Good morning, guys. Our project for today is disassembly of the system unit. So, as nakikita nyo, first step is tanggalin lahat ng screws dun sa case. So, the second step naman is slide the case after you remove all the screws in it. So, ayan, as makikita nyo, expose na yung motherboard. So, this step naman, remove all your jewelry to prevent grounding. So, in this step naman, apply wrist wrap on your wrist. So, kumbaga, ito yung nagpe-prevent. So, dahil na-remove nyo na yung jewelries nyo, ito yung magpa-prevent na mag-ground kayo, or it's either ikaw yung mag-ground or yung computer kapag hindi mo in-apply ito. Kasi nga, sabi ni sir sa amin, ang body mo ay nagpo-produce din ng electricity. So, pwede electricity circuit ganun. So, yun. So, in here naman, i-clip natin siya dun sa loob ng case. So, ayan. Rub nyo lang yung hands nyo together to prevent short circuit. Then, remove all the connectors na nanggagaling sa power supply, no? Para sure talaga tayo na, kasi power supply talaga yung main na nagbibigay ng electricity dun sa lahat ng parts na nasa case. So, yun yung una nating tatanggalin, and yung mga SATA, i-remove natin. So, yan. Kasi here you can see, nakalimutan namin i-screw and sinaslide agad namin. So, after you remove all the SATAs, i-unscrew nyo muna lahat ng screws dyan para mas mabilis nyo slide in palabas yung power supply. So, ayan. Remove your first screw. Okay, yan. Yan. Remember guys na to use proper tools, ha? Proper tools to prevent na imbes na ma-damage nyo yung system unit, diba? Imbes na maayos nyo na damage nyo pa, so use proper tools. So dito, ginamitan na namin siya ng pliers kasi nga loose na yung screw, and parang stuck na lang siya, hindi na siya na-unscrew. Okay. Yan. Hinila na lang namin. Before you do this, remember na to remove all the SATA cables na galing dun sa hard disk, sa motherboard, lahat po ng connectors ng power supplies dapat tanggal na po. So, after nyo ma-remove lahat ng screws, slide out nyo yung power supply na maayos nang hindi pinapar sa patas. So, ayan, remove na siya properly, na tanggal na lahat ng SATA. So, in this step naman guys, i-remove natin yung heatsink. So, tanggalin nyo rin yung SATA niyan. Okay. So, after remove yung heatsink, mamaya na natin tatanggalin yung RAM and yung iba pang nasa loob ng motherboard kasi masyadong fragile. So, ito, unscrew natin. Ito, yan, unscrew natin. Tanggalin din natin yung connector niya guys. So, ayan. After unscrew, i-slide. So, yan. Wrong way natin ini-slide. Dapat palabas, hindi paloob. So, ayan. Slide natin paloob. Ayan. Tignan nyo, makukulit sila guys. Pinipilit nila. Ayan o, pinipilit talaga nila. Ayan na ba? Pinipilit talaga nila guys. Mali sila dyan. Hindi nila chinecheck. So, dapat paloob. Yan, naman, tuntua sila eh. Ayan, itanggal na natin yan. Yan. After that, ito namang hard disk. So, slide out lang siya. And remove din natin yung wire. Okay. No, yan. Proceed naman natin. Unscrew naman natin lahat. No, naka-screw doon sa between sa motherboard and sa case. So, ayan. Screw natin yun natin. Yan. So, depende na lang sa motherboard nyo guys kung ilan yung screw. Pero dapat, meron kayong dalang storage na pwede yung paglagyan ng screws yan as nakita nyo sa video.
para hindi mawala and hindi kayo malito kung saan yung ganito or saan yung ganyan. Okay, so yan, unscrew lang natin. Yan, dami kong helpers guys. Okay, since yun na yung angle namin. So ayan, hindi pa rin siya naangat as you can see, pero fragile pa rin. Hindi pa namin nakikita, so tinanggal muna namin tong ito. Yan yung pang wifi guys. Okay, iikot lang natin siya. Yan, after nyan, hindi, as you can see, hindi pa rin unscrew lahat ng screw. So yan, screw natin. Puro kamay na nakikita nyo guys, so sensya nyo na. So yan, naangat na ba yung motherboard? As you can see, hindi pa rin. So ipupush natin yun nasa gilid. And no, that's not the case. So the case is, hindi pa rin natatanggal yung mga screw. May screw pa rin na hindi natatanggal. Ayun, kita nyo na. Sensya nyo na guys, yung may auto screwdriver, malabo yung mata. So yan, tanggal. So as far as I know, yun na yung last. No, okay, yun na yung last. So dahan-dahan natin siya ilalagay dito. Oh, may connected pa din. So here, after nyo i-remove yung motherboard, tinanggal na namin yung RAM. So yan, tapos itong wifi, kumbaga ito yung pinaka nagka-capture ng signal. May screw din siya, so tatanggalin din natin. As you can see guys, mali yung ginawa nila dito na hindi pa nila nilapag, kumbaga hawak-hawak pa nila, no? So yan, prevent nyo yan guys, ha? Pero prevent din na not to put that much force dun sa motherboard to prevent na masira. So as you can see here, this is the next step is, ayan, tatanggal pa rin natin yung wifi. So ayan, akala nila unscrew pa, so hindi nyo na kailangan unscrew yan kasi it would come off easily kung maayos nyo tatanggalan. So ayan, i-check natin yan. So yan, i-compress air, yan, compress air muna para tanggal ng dust, hindi mapunta doon sa CPU socket, diba? Yan, i-clean natin before natin i-check, diba? Tanggal ng dust, can compressed air, use compressed air and brush. Yun yung pinaka hindi magpo-protect yung fragile things sa motherboard upang hindi masira. Okay, yan. Next, so check natin yung CPU socket. So ayan, so ayan, i-check natin yung CPU socket, tapos apply thermal phase. Yan, balik na natin, lock natin guys para to keep it protected and safe. So yan, after natin ma-remove lahat ng pieces na kailangan natin sa motherboard, yung gaya ng RAM and SIG. So dito naman, keep your place organized as possible. So in here naman, ililista nyo lahat sa logbook kung ano ba kulang, kung may sira ba or ano. And so yun guys, tapos na tayo. Konting bloopers na lang. Gugulo tayo dyan, no? So remember to follow all the steps properly, keep your hands dry, use proper tools. Yun, keep safe everyone. Bye bye.